Hello guys and welcome to my YouTube channel. So ako pala si John and for today's video is magbibigay ako ng update sa mangyayaring FLUSI for the year 2026 dito sa Italia or direct hire. But ang video na to guys is applicable lamang sa gusto maging caregiver or badantes Italiano or healthcare assistants. But before anything else, guys, gusto ko po muna palang humingi ng paumanhin or pasensya sa aking mga subscribers because it's been a while na hindi ako nakapag-upload dahil sobrang busy ko sa trabaho. Kaya pasensya na at gusto ko pong magpasalamat sa mga bagong subscribers. Maraming salamat ho sa pag-subscribe nyo at doon sa mga nagpo-comment, nagtatanong. I hope na nabigyan ko kayo ng linaw sa inyong mga katanungan. For today's video, about nga ito guys sa mga may balak maging caregiver or badante dito sa Italy. So what I have said from my previous vlogs, that ang Italy is mag-hire or magkakaroon ng direct hire at least more than 500,000 workers hanggang 2028. But for the year 2026 is magkakaroon sila ng 164,850 na hiring. At kasama dito ang badante or caregiver. So ito na guys, yung chance nyo kung balak nyo pumunta dito sa Italy at magtrabaho bilang caregiver is dapat makahanap kayo ng employer para mag-request sa inyo para pumunta dito. Yung good news guys para sa pagiging caregiver or healthcare assistants dito sa Italy for direct hire sa 2026 is wala na itong click day at wala ng limitation as long as pasok siya doon sa 164,850 na hiring or direct hire na mangyayari sa 2026. As what I have said from my previous vlogs na during FLUSI or direct hire minsan may limit yan kung ilang numbers of workers lang yung kailangan nila. Pero for the year 2026, pagdating sa caregiver or badante or healthcare assistants is wala na siyang limit. Kung yung mag-a-apply sa buong number na yon is puro caregiver is pwede pa rin. Unlike sa mga previous na hiring na like 20,000 or 30,000 lang yung kinukuha nila, ganyan. At yung article na to guys is na-publish sa akoaypilipino.eu, isang news site ito siya na nagbibigay information about sa nangyayari dito sa Italy, sa Filipino community, etc. ganyan. At guys, itatakol ko lang yung mga importanteng bagay, hindi lahat. Ipipin ko na lang sa comment section yung buong article para mabasa ninyo. So, ang article na to ay may pamagat na wala ng click day at limitasyon sa pagpasok ng mga caregivers at healthcare assistants simula 2026. So ito guys ay good news kasi hindi na kailangan ng click day. So guys, ayon sa article na ito, magbabago na ang Dekreto FLUSI sa Italia simula 2026, hatid ng bagong desisyon ng Consiglio di Ministri or Ministry of Council. Yan. At naglalayong gawing mas madali ang proseso para sa pagpasok ng mga badante or caregivers at mga operatory socio-sanitary or healthcare assistants. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagtanggal ng sistema ng click day at pagtanggal ng limitasyon sa bilang ng mga pwedeng pumasok para sa mga nabanggit. So, of course, sa pagiging badante, good news ito kasi nga hindi na kailangan ng mahabang proseso pag ang isang employer is gustong mag-hire ng badante. Unlike sa mga normal na trabaho, like sa mga farm workers, hotel, need nila dumaan ng mga process like pre-compilation, may first click day, at may second click day. Kung hindi ka nakapasa sa first click day, hindi ka makakapasok sa second click day. So magiging, let's say, invalid yung request ng employer mo sa'yo. Kaya ang ginawa ngayon ng Ministry of Council is maganda ito, but applicable lamang siya sa caregivers or badante, hindi siya applicable sa ibang trabaho. Minadali nila ang part nito ng pagiging caregiver dahil isa sa pinakamaraming
sektor na kailangan ngayon dito sa Italia ang caregiver kasi guys, marami nang matatanda ngayon dito kaya parang minadali nila ang pag-process about sa pagiging caregiver. Pero guys, ang provision na ito sa caregiver ay hindi para sa lahat na nangangailangan ng caregiver. Ang pwede lamang maka-process ng provision na ito ay dapat yung employer ay may disabilities o invalido or invalid or 80 years old and above. So sila lamang ang mga employer na pwedeng maka-avail ng provision na ito na wala ng click day at wala ng limitasyon. So guys, hindi ibig sabihin yung nag-request na may disabilities or 80 years old is pwede na silang mag-request basta-basta. Meron pa rin itong patakaran kung ano yung dapat nilang gawin. So ito ay babasahin ko. Una, ang pagpasok ay nakabatay lamang sa aktual na pangangailangan. So of course, kung ano yung kailangan ng employer. Pangalawa, kung nais ng isang manggagawa na magpalit ng amo, kailangan muna ng pahintulot mula sa Ispettorate Territoriali del Lavoro. So parang ito siyang agency. So halimbawa yung isang amo is nakapag-hire na siya at yung hinire niya is gustong lumipat agad ng bagong employer is need niya ng permission dito sa Ispettorate Territoriali di Lavoro. So, kailangan niyang humingi ng permiso doon kung lilipat siya. Halimbawa, pag na-hire siya at nakarating siya ng Italia, kung hindi niya gusto yung employer, etc. ganyan, at gusto niyang lumipat agad, need niyang humingi ng permiso doon. Pangatlo, pagkatapos ng unang 12 buwan, maaaring lumipat ang manggagawa sa ibang sektor ng trabaho. So ito yung good news din. Halimbawa, naka 1 year na yung hinire ng employer is pwede na siyang lumipat ng ibang sektor ng trabaho like kung gusto niyang maging factory worker, kung gusto niyang magtrabaho sa restaurante, etc. etc. ganyan. So dapat maghintay muna siya ng 12 months or 1 year before siya lumipat ng ibang sektor ng trabaho. At ito guys ang pinaka-importante, higit sa lahat, ang mga aplikasyon para sa pagpasok ay dapat manggagaling lamang sa mga opisyal na employment agencies. So dapat yung employer na 80 years old and above or may disabilities is kailangan niyang dumaan ng mga agencies dito. Pero yung credited lamang, so ito ang Associazione Datoriale, yan, ito yung mga agency tulad ng Asindatcolf, ADIC, ADID, lahat ng bahagi ng Fidaldo at Dumina. So ito guys yung mga agency na related sa healthcare. So yung isang employer na balak mag-hire ng badante or caregiver as long as yun nga 80 years old siya and above at with disabilities I mean, kailangan niyang dumaan sa mga agencies na ito syempre para makapag-request siya ng caregiver or badante niya para i-hire at pumunta dito ng Italia. Mga pamilyang nangangailangan ng caregivers ay dapat dumaan sa mga asosasyong ito upang humiling ng tulong. Layunin nito na magkaroon ng mas malinaw at mas ligtas na proseso at mabawasan ang mga kaso ng illegal or hindi rehistradong trabaho. So, at yun na nga guys, nagsiguro na sila kung kailangan mag-hire ng caregiver. As what I have mentioned is dapat dumaan sa mga agency ito to make it sure na kumbaga kailangan talaga ng tao na yun ang caregiver at kung tamang tao ba yung kanyang i-hire kasi nga sa panahong ito ng mga direct hire marami talagang ginagamit lang ito para makapasok dito sa Italia. So maraming kaso na yan, hindi ko na elaborate pero nagsisiguro na ngayon ang Italia kung legit ba yung i-hire
ng employer or hindi. So sa pamamagitan nito guys is mapapabilis na ang pag-process ng nula osta or work permit sa provision na ito. Kaya ito ay isang magandang balita sa mga employer din, syempre, na mapadali yung badante or caregiver or health assistance na kailangan nila. Hindi na sila magtatag or maghihintay ng matagal para ma-process ito. So ito yung isa sa advantage ng provision na ito is para mapadali yung pag-release ng nula osta or work permit. At ito nga, bad news ito sa mga makahanap ng employer na hindi pa nga umabot ng 80 years old, as what I have said, na kailangan pa rin nila talagang dumaan sa normal process like pre-compilation, click day, etc. ganyan. So, ang bagong provision na ito na nirelease ng Ministry of Council is para lamang ito sa mga employer na gustong mag-hire ng badante or caregiver or healthcare assistants na may edad 80 years old and above or may mga disabilities or special na pangangailangan. So guys, I hope na ang video na to is nakabigay sa inyo ng informasyon sa mga may balak maging caregiver or healthcare assistants dito sa Italy. So abang-abang na kayo for the year 2026 is maghanap na kayo ng employer. I hope na makahanap kayo. At again guys, disclaimer lang, I'm not related into any immigration like processing or any recruitment agencies. Ang information na ito ay binasa ko lamang sa nakita kong news article and I hope makabigay ito sa inyo ng kunting tulong. Again, ipipin ko sa comment section below ang buong article at para mabasa ninyo guys. And good luck sa inyo. I hope na makahanap kayo ng employer. At dito na magtatapos yung video na to. So guys, kung nagustuhan nyo yung video ko na to is i-like at i-share mo na din. At kung meron kayong comment or katanungan is i-comment nyo lang yan sa baba sa comment section at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel is mag-subscribe ka na at i-hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod.